Dekada 60 sa lugar ng Catanduanes. Ako po si Danilo. Ang kwentong ibabahagi ko ay base din sa salaysay ng Tatay Martin ko patungkol sa kanyang kaibigan na si Nobal. Bali i-point of view na lamang natin diretso sa tatay ko para na rin mas malinaw ang kwento. Binata pa noon si Martin. Ang edad nito ay nasa 17 taong gulang pero may sarili ng kalabaw at inaalaga ang sakahan. Ayon kay Martin, itong si Nobal umano ay hindi niya lubos mapagtanto na ito pala ang misteryosong tao na nagtataboy at nagpapatay sa ilang mga aswang na nakatira doon sa may birak. Doon niya na lamang nalaman ng lahat nang magkaroon sila ng engkwentro tungkol sa mga ganitong nilalang. Sanggang dikit itong si Martin at Nobal. Hindi naman umano magkakalapit ang bahay nila noon. Bagkos ay malayo ang tirahan ni Nobal, pero laging dumadalaw ito lalo na kapag Sabado. Kumikilala umano ng utang na loob itong si Nobal. Minsan na kasi itong nanghingi ng tulong kay Martin. Kahit hindi pa niya gaanong kilala noon ang tao pero pinaunlakan ito ng tulong. Nanghingi lang ng pabor at hiniram lamang umano ang kalabaw dahil gagamitin niya sa pag-aararo sa kanyang lupain. 4 naman ang kalabaw ni Martin noon kung kaya ipinahiram niya ang isa. Makalipas ng 1 linggo, isinaoli naman ito ni Nobal. At mula noon ay naging magkaibigang tunay sila ni Martin. Ito kasing si Nobal, kung ano-ano na lamang ang dinadala sa bahay nila Martin noon, na para bang walang katapusang pasasalamat dahil napahiram nga siya ng kalabaw. 6 gulay, prutas, mga kahoy at lubid. Yun bang gawa sa matibay na hibla. Ginawa lamang ni Nobal para daw pangtali sa iba pang kalabaw nitong si Martin. Pero ang madalas na dinadala ni Nobal, tuba, o hindi naman kaya lambanog. At ang lambanog ay luto lamang din ni Nobal noon. Isa kasi sa pinagkakakitaan kasi nitong si Nobal ay yung lambanog. Ang sabi ni Nobal, kung tutuusin ay hindi naman kamag-anak pero pinahiram talaga. Kahit pa talamak ng mga panahon na yon ang nakawan ng mga hayop. Patay na ang tatay ni Martin. Ang nanay lamang nito na si Nanay Isyat ang kanyang kasama. Para na ring anak ni Nanay Isyat si Nobal. Nawiwili kasi si Nanay Isyat dito dahil talagang napapatawa siya ni Nobal noon. Kahit hindi naman nagpapatawa, nakakatawa talagang itsura. Di ba may tao naman kahit seryoso pero nakakatawa tingnan. Lalo na't alam mo namang komedyante ang tao. Ganoon naman si Nobal. Yung tipong pang-empoy, ganon na ganon. Hindi nga daw malalaman kung kailan ito magsiseryoso at kailan hindi. Maging si Martin noon ay ito din ang dahilan kung bakit niya nagustuhan ng kaibigan. Madalas silang mag-inuman at para daw mabibiyak ang bibig niya sa kakatawa sa tuwing kausap si Nobal. Kahit hindi naman nagbibiro, natatawa talaga siya. Pero sa likod pala ng pagiging komediante ng kaibigan ni Martin ay may nakakubli sa pagkatao na. Kasalukuyan noon na may paparating na bagyo. Nabahala ang mga residente noon dahil malakas na bagyo ito at tatama sa lugar. Bago ito tatama ng Luzon ay dadaan muna ito sa Catanduanes. Dahil nasa mababang antas ang kinatitirikan ng bahay, napagdesisyonan ni Martin na magbukid umano sila. Doon sila pansamantala sa bahay ng kapatid ng nanay niya. Ito ay walang iba kundi si Tio Buloy. Dagdag ni Martin ay baka ulan na malakas ang dala ng bagyo at magkakaroon uli ng baha nun. Lalo na't nagkataong high tide umano ang dagat. Tiyak na aapaw ang tubig at sasalubungin naman ito ng tubig baha. Pumayag naman ang Nanay Isyat. Habang binabalot nila ng mga supot ang mga gamit at
nilalagay sa mataas na bahagi ng bahay. Dumating naman itong sinubal. Kalmado lamang. Nagbiro pa at sinabing nagkakarga balutan na umano sila. Kung pwede ba siyang tumulong nun. Tumawa naman si Martin. Kala niya talaga itutulong itong sinubal pero ang sabi nito ay pumunta lang daw siya sa lugar para sundin silang mag-ina. Doon daw sila mananatili at palilipasan ng bagyo sa bahay ni Noval. Mas maigi umano doon gawa ng nasa likod ng bundok at salungat sa hangin. Dalhin na lamang umano ang mga kalabaw dahil talagang malakas ang bagyo na yon. Nagkatitigan si Nanay Isyat at Martin. Tumango naman si Martin. Tama naman kasi si Noval dahil ligtas nga sa bahay nito. Mag-isa lang naman si Noval at malaki ang bahay. Nung araw ding yun, matapos nilang maligpit ang mga gamit, nilikas nila ang bahay, dala-dala ang isang kagamitan na kinakarga sa kalabaw, patungo sa bahay ni Noval. Mga isang oras, nakarating na sila sa lugar nun. Nagulat pa si Martin. Paano ba naman kasi? May iba pang tao doon sa bahay ni Noval. Wari ba'y mga nagsilikas din ang mga ito at dumaong sa bahay nila. Hindi pa man nagtatanong si Martin ay sinabi ni Noval na taga-babari naman ang mga tao sa bahay na yon. Mga sinaglit niya ito bago pa makarating sa bahay nila Martin para sunduin ang pamilya. Dagdag pa ni Noval ay sa taas daw sila ng bahay niya. Ang isang silid doon ay para daw sa mag-inang si Martin at Isyat. Tumango lang si Martin at kaagad na pagtanto na sobrang matulunging tao nitong kaibigan niya. Akala niya kasi noon sa kanila lang mag-ina malasakit nito pero sa tingin niya, baka pati buong nayon naiisip ding ilikas ni Noval. Ang problema nga lang, hindi kakasya lahat sa bahay. Kinagabihan, napapansin ni Martin na tila ba hindi mapakali itong si Noval. Nakasilip kasi siya noon sa bintana. Nasa baba si Noval. Naroon banda sa espasyo na kung saan nasisilungan ito ng malaking puno ng mangga. Panay sipat pa sa kung saan-saan at kitang-kita na parang may tinatanaw. Ang nanay ni Martin nasa baba. Siyempre, tsismisan ng sadya nun. Sa mga kasama nilang pamilya na nasa bahay na yon, doon sila nakikichismis. Nga pala, itong bahay ni Noval ay 2 palapag, pero gawa lamang sa kahoy. Lumang bahay ito na waribay naman ni Noval sa kanyang pamilya. Malawak na sala lamang ang sa ilalim pero ang taas ay may 2 silid. Na parang VIP umano si Martin noon dahil sila lamang ang nabigyan ng silid noon. Itong si Martin, nagkaroon ng kuryosidad. Bumaba siya ng bahay at tinungo niya ang kaibigan. Noon lamang kasi niya noon nakitang sobrang seryoso ang mukha samantalang saksakan naman ito ng komedyante. Hindi naman siguro patungkol sa bagyo, di ba? Wika pa ni Martin sa sarili noon kung bakit nagkakaganon ang kaibigan niya. Tinanong niya si Noval pero hindi daw ito nagsalita kaagad. Na para bang nag-iisip muna ito bago sumabat. May upuan doon sa ilalim ng mangga. Umupo si Martin. Daman niya ng mga sandaling yon ang unti-unting paglakas ng hangin na may kasamang ambon. Pagsapit kasi ng madaling araw, tatama na umanong bagyo. May problema ba pre? Bungad ni Martin. Sumagot naman si Noval na wala umano. Wag umanong isipin ni Martin ang mga kinikilos niya. Hindi naman pinilit pa ni Martin ang kaibigan. Hanggang sa ilang saglit lang, pumasok ng bahay itong si Noval. Tapos ay bumalik din sa ilalim ng mangga. Pero may dala-dala na itong mahabang itak. Sa pagkakataong yun ay medyo mabigat na ang paghinga ni Noval. Para bang nanggigigil ito. Si Martin ay hindi na mapakali. Dahil ang ganitong mga kinikilos ay talagang masasabing may gagawing hindi maganda. Kaya naisip ni Martin na baka itong si Noval ay may kagalit pero
Ang tanong, sino? Paano ba naman kasi? Sa kinaroroonan lamang nila ang maliwanag at doon sa bahay ni Nubal. Tapos ang unahan ay napakadilim na. Bukod pa dyan ay may paparating na bagyo. Wari pa sa isip ni Martin. Wala sa tamang pagkakataon, pero hindi siya kumibunon. Pinili niya noong magmasid na lamang hanggang sa ilang segundo lang. Tumitig sa kanya ang kaibigan at sinabing, pumasok daw si Martin sa loob ng bahay. Teka, ano bang problema mo at ba't parang galit ka? Pumasok ka na lang sa loob, tol. Delikado sa labas. Martin, sige na. Giit ni Nubal. Sa puntong yon ay hindi na napanatag si Martin. Kung delikado man sa labas ay maaaring patungkol sa bagyo. Pero yung magbitbit ng itak, parang iba nang ibig sabihin ito. Sinabi ni Martin na kaibigan niya si Nubal. Ano man ang magiging problema nito, kaakibat niya si Martin. Pre, kilala kita. Pero pre, hindi maganda yung kinikilos mo eh. Pwede bang sabihin mo sa akin yung problema mo? Pre, may aswang pre. Sinasamantala yung kalagayan ng mga tao. Sinasamantala habang may sakuna. Pakiramdam mo, malakas at malapig dapat yung hangin, di ba? Pero bigla na lang kumulob at umalinsangan. Langya, kung hindi ako nagkakamali, dati ko na itong mga nakabangayan eh. Paglilinaw ni Nubal. Kumunot ang mukha ni Martin. Nagtaka siya. Hindi dahil sa bigla na lamang umalinsangan, kung hindi dahil sa huling binitawang kataga ni Nubal. Kaagad niyang naisip noon na may hindi pa siya alam sa kanyang kaibigan. Kung kaya naman tinanong niya ito kung anong nakaraan ni Nubal. Pero ang sabi lamang nito ay minsan na siyang inaswang at nagawa niyang palayasin ang mga ito sa paligid ng bahay niya. Pero parang komplikado ang mga salaysal ni Nubal noon. Kung inaaswang siya at napalayas niya ito, inaswang lang ang ibig sabihin. Pero kapag sinabing nakabangayan, malamang sa malamang ay may atraso o hindi naman kaya ay may kagalit itong si Nubal na mga aswang. Kukultin niya sana sa puntong yon ang kaibigan kaso minabuti niya na lamang na tumahimik nun. Hanggang sa naglakad na si Nubal at muling nagmungkahi sa kanya na pumasok ng bahay. Hindi nagsalita si Martin. Nagtungo na lamang ito sa loob pero kaagad ding bumalik at merong bitbit na sariling itak. Walang hiya. Anong gagawin mo? Bumalik ka na lang. Ako na lang bahala dito. Ang kulit mo naman pre. Kahit anong taboy mo sa akin, sasamahan kita dito. Tsaka tumahimik ka na lang dyan. Ang pangit na mukha mo at ang ingay mo pa. Teka, ilan bang aswang yung nakabangayan mo? Tanong ni Martin. Ang sabi naman ni Nubal, isang buong angkan at ang bilang nito umano, lampas sa 20. Napabitaw ng mabigat na salita si Martin na para bang lumiit umano ang pagkalalaki nito nang malamang marami pala. Pero kumpirmado si Martin na may mas malalim pa na dahilan kung bakit may aswang sa lugar na yon. Sa kabila ng lahat, para bang kampante lamang itong si Nubal. Biro mo, isang buong angkan tapos napakasimple lang para kay Nubal. Napakasimpleng sabihin na siya na lamang ang bahala nun. Pero sa pagkakataong yung umano, nakakayamang umatras pa siya ay naunahan na siya ng pagyayabang. Kaya naman napilitan si Martin na panindigan ng kanyang mga sinabi. Pero abot langit na ang kanyang takot nun. Pre, hindi kita pinipilit Kagustuhan mo yan. Nakita ko namang matapang ka pero baka bigla ka na lang tumakbo eh. Nakakita ka na ba ng aswang? Teka,
Parang naiiyak ka na. Umuwi ka na lang kaya? Hindi oh. Anong tingin mo sa akin, duwag? Tsaka nakakita na ako ng aswang syempre. Yung mga namatay na aswang sa baybayin ng Birak. Tao lang naman pala yung mga itsura ng mga yon. Alam mo ba may 4 na aswang na namatay sa Birak noon? Yung pinatay ng magiting na binatilyo. Wala namang impormasyon kung sino yun pero ayon sa narinig ko, alias kilat daw yung bansag. Para daw kidlat kong kumilos eh. Kaso hindi nila nakilala gawa ng may tabon daw yung mukha nun. Tumango lamang si Noval sa sinabi ni Martin. Sinabi nito na sumunod sa kanyang kaibigan. Si Martin ay parang gusto nang amining natatakot siya, lalo na't habang palayo ng palayo sila sa bahay. Padilim naman ang padilim ang paligid man. Pero tinatagan niya ang sarili. Hanggang sa makarating sila sa liblib. Sa bandang itaas ito ng lugar kung saan sa baba doon nakatirik ang bahay ni Noval. May nakita si Martin na ibang bahay doon pero walang ilaw. Nasa gilid lamang yon at may kasunod na tirahang halos dumapa na ang bubong sa lupa dahil giba na ito. Sabi ni Noval, nasa harap na umuno nila ang aswang. 4 ito at nasaan yung tao. Huwag daw munang bubunot si Martin ng itak. Antayin na lamang umano kung kailan siya maghuhudyat. Kakausapin muna ni Noval ang mga ito. Nagbuntong hininga si Martin. Tumango siya pero maigi niyang tinitigan ang harapan. Madilim pero may naaaninag siyang anino. Hindi niya alam kung ilan ang bilang pero sa pagkakataong yon, napakabaho umano. Literal na may aswang nga. Dahil bukod sa maalinsangan ay may alam din si Martin sa mga aswang dahil naikwento ng kanyang ama ang patungkol dito nung buhay pa yon. Umabante ng lakad si Noval. Umupo ito sa tumbang kahoy at nakadikwatro pa. Magpapakiramdaman na lang ba tayo? Baka naman. Pwedeng malaman ang sadya nyo. Nakakabanas lang gawa ng sa ganitong panahon pa talaga, no? May balak ba kayo sa mga taong nagpabukid dahil sa bagyo? Wika ni Noval. Si Martin ay para bang nagkaroon ng tapang ng mga sandaling yon. Tumabi ito kay Noval. Bumuelta pa ito na magpapakita na umano ang mga aswang dahil nanggigigil na siya. Siniko naman siya ni Noval doon. Huwag daw gawing biro ang pakikipagharap sa aswang at huwag niyang paringgan ng banta. Lalo na ng mga sandaling yon ay napapalibutan na umano sila. Mas maiging pag-aralan na lamang ang kilos. Nang sa ganoon ay makapaghanda sila ng maayos. Dagdag ni Noval. Bagamat alam niya sa sarili niya na kaya niyang labanan ng mga ito pero hindi siya sigurado na maboprotektahan niya si Martin. Ano? Parang ako pa ata yung poprotekta sa'yo eh. Sabi ngang tumahimik ka. Nag-iisip ako. Talaga lang pre ah. Walang takbuhan ah. Banat ni Noval. Hindi na kumibo pa si Martin. Ilang saglit lang ay nakarinig si Martin ng yabag sa mga tuyong dahon. Minasdan lamang ni Martin kung saang direksyon ito nanggagaling. Hanggang sa naaninag niyang paunti-unti ang imahe ng 2 tao. Lalaki ang mga ito at sakto sa tindig. Hindi niya mapigura ang mukha. Hanggang sa nagsalita ang isa sa mga ito. Ang sabi ay dumaan lamang umano sila katulad ng mga taong nagsilikas para iligtas ang sarili. Ganon din umano ang ginagawa nila noon. Ang boses na yon ay tunog ng matanda. Kaya bagamat madilim, alam na ni Martin na ang isa sa mga ito ay matanda. O hindi naman kaya ay puro may edad na nun. Sumabat naman si Noval. Ang sabi nito ay kung dadaan lamang ay dapat kanina pa ito umalis at kung dadaan, hindi magpaparamdam.
Ang pagbigat umano ng presensya ng paligid nun ay hindi pagdaan, kung hindi ay pagsadya talaga sa lugar na yon. Totoo nga. Totoo nga ang bangis mo. Alam na alam mo ang patungkol sa amin. Nakakahiya naman at parang lumabas pang nagsisinungaling kami. Bueno, naghanap lang talaga kami ng pagkakataon. Malaki ang atraso mo sa kaanak ko. Hindi ko palalampasin yon, bata. Hindi ko maatim na makiramdam lamang sa hinain nila. Nanahimik lang sila pero nang himasok ka. Ako naman pala yung sadya nyo eh. Ganun ba? Nakakagaan naman ng loob ang purihin. Katahimikan ba ang tawag mo sa nanghasik? Maniniwala ako sa katahimikan kung walang hinahamak yung mga kaanak mo. Ang dami nang nasayang na salita. Kung ang nang sadya nyo ay bakit hindi na lang natin simulan kaagad? Ako naman din po'y marunong rumespeto. Pero kapag hindi matinong tao, abay, talagang pinupuksa ako. Sabat ni Nobal. Sa puntong umanong yon ay balot ng pagtataka si Martin. Aminado siyang malakas nga ang pakiramdam ni Nobal at natukoy kaagad ang aswang sa lugar. Pero para bang kakilala niya mga ito at alam na alam ang mangyayari nun. Tumayo si Nobal pero hindi pa ito makitaan ng paghahanda. Kalmado at marahan pang lumapit sa dalawang tao. Minasdan lamang maigi ni Martin kung anong gagawin hanggang sa may nagpakita pang dalawa at nasa magkabilang gilid nila ito lumitaw. Tumayo na rin si Martin at inumang niya ang kamay sa hawakan ng itak. Ilang saglit lang, lumingon sa kanya si Nobal at naghudyat ng tangunon. Hindi man alam ni Martin ang ibig sabihin pero dito na siya bubunot ng itak. Kasabay naman noon ay ang bigla na lang pagiging agresibo ng mga nakapalibot sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Martin dahil may itak ding dala ang mga ito. Napakahaba at kung ikukumpara sa dala niya, napakalayo. Para bang mga espada na ang mga dala ng mga kalaban. Pero nagtataka sa mga sandaling yon si Martin. Paano ba naman kasi? Alam niyang mga aswang ang mga kaharap nila pero bakit umano may mga patalim na dala? Kinabahan si Martin. Lumapit siya kay Nobal. Doon ay nagtalikuran silang dalawa. Hindi naman kumikibo si Nobal na parang wala lamang ito. Kumakabig ang apat na tao na para pang binaiikutan sila ng mga yon. Hanggang sa kumilos na si Nobal. Nanlaki ang mga mata ni Martin. Dahil biglang naging sobrang bilis itong kaibigan niya. Kitang-kita ni Martin ang biglaang pagsunggab ni Nobal sa dalawang aswang. Pinagpapalo lamang ito ng itak nang hindi hinuhubaran ng taluban. Para bang pumalo lang ng mga bata nun. Dinig ni Martin ang pag-ungol sa bawat natatamaan. Ang lakas at dinig din ni Martin ang puwersa ng bawat patama nun. Matapos masunggaban ng nasa harapan, ay doon naman sa dalawa pa. Hindi nakagalaw si Martin. Tinitingnan niya lang ang kaibigan na sobrang liksi nun, na halos hindi niya na masundan ng tingin kung ano bang ginagawa nito. Basta bumagsak na lamang ang apat at namimilipit ang mga ito sa sakit ng katawan. Yung itak ni Nobal ay nanatili pa rin doon sa taluban, na ibig sabihin lamang ay hindi nasugatan ng kalaban. Salip, bugbog ang tinamo ng mga ito. Nakita niya ang mukha ni Nobal, nakangisi pa at kumindat sa kanya. Umabante naman ang lakad si Martin. Pinili niya kasing tuluyan ang isang gumagapang palayo. Sinipa ito ni Martin dahilan namang napatihaya yon. Dito ay nanlaki ang mga mata ni Martin. Paano ba naman kasi tinamaan ng liwanag ang mukha nito? Napakapangit umano ng nilalang na yon. Para umanong tao na may mukha ng impakto.
Yung tapang niya ng mga sandaling yon, bumigay. Napaatras si Martin at sinabing impakto umano ang nakita niya. Yabang mo kanina eh. Sabi mo tao lang ang aswang. Oh, tagain mo na. Huwag ka matakot. Sigaw ni Nobal. Pero hindi ito tinaga ni Martin. Talagang natakot siya sa nilalang. Hanggang sa mabilis itong gumapang at naglaho na lamang sa damuhan. Sumunod naman yung dalawa pa. Habang yung matandang nagsalita kanina ay hawak-hawak ni Nobal ang balikat. Tapos ay pinapalo ng taluban ng mukha nito. Galit na galit ang aswang na parabang gustong manakpal pero hindi itinutuloy. Manghang-mangha si Martin dahil nasaan yung aswang yung matandang yun pero hindi pumapalag kay Nobal. Wari ba'y paslit itong nagtatampo at nakaupo sa lupa. Kaibigan, makikipagkilala sana ako eh. Pero kilala niyo na ako, di ba? Ako na lang. Pwede bang humingi ng pabor? Baka naman pwede nating malaman ang pangalan mo. Bukang banta ka pa kasi. Mungkahi ni Nobal nun. Kahit naiipit ang aswang ay hindi ito nagpakilala. Sarip ay dunuraan si Nobal. Kung kaya naman hindi nakapagtimpi ang binata nun. Binunot niya ang itak. Pagkatapos ay dinaplis ang tenga ng matanda. Hindi ito magkamayaw sa kakasigaw. Tingin pa nga daw noon ni Martin na ang pagsigaw nito ay umabot sa bahay. Nakikita niya kasing may mga sumisilip pero kampante naman siya noon dahil alam niyang hindi sila nakikita ng mga ito. Baka gusto mong magmukhang talong. Kapag hindi ka pa nagpakilala, yung isang tenga mo naman ang tatanggalin ko. Dito na nagpakilala ang matanda. Rocky umano at yung mga kasama niya, kamag-anak ng pinaslang ni Nobal sa Birak. Ganoon na lamang ang pagkagulat ni Martin. Napanganga ito at halatang nagtataka. Sa isip ni Martin na ang taong binansagang alias Kilat ay walang iba kung hindi ang kaibigan niyang si Nobal. Matapos lamang noon makapag-usap, pinakawalan na ni Nobal ang aswang. Samantalang si Martin naman ay nanatiling nakatulala noon. Pre, ikaw yung alias Kilat? Tanong ni Martin. Ngumisi si Nobal pero hindi ito tumugon. Sa halip ay nagmungkahi na bumalik na lamang sila sa bahay. Hindi naman napakali si Martin. Kung kaya habang papauwi ay kinulit niya ng kinulit si Nobal. Hanggang sa sinabi nito na hindi daw siya si alias Kilat. Ang mga tao lamang umano na hindi nakakakilala sa kanya ang nagbansag nun. Nagulat ka ba, pre? Kung ano man yung mga nalaman mo, atin lang to ah. Ayoko ng gulong buhay. Gusto ko katahimikan. Ayon kay Martin, yun ang pagkakataong nalaman niya ang pagkatao ni Nobal. Yung simpleng pagkakomedyante at napakabait na tao. Manggiitan pala ito na siya namang ikinamangha na labis ni Martin nun. Hindi na matapos-tapos sa mga tanong niya sa kaibigan. Kung paano umano nagkaroon ng abilidad si Nobal na ganon. Hindi yun kayang gawin ng karaniwang tao. Yung bilis na hindi man lamang nakapanlaban ng mga kinikilabutang aswang. Pinagmukha lamang itong mga bata ni Nobal. Sinabi naman ni Nobal ang totoo pero sa mga sandaling ito, habang nag-iinuman sila. Matapos kasi makarating ng bahay ay kumuha ng lambanog itong si Nobal. Ayon pa dito, pangpawala umano ng tensyon sa paparating na bagyo nun. Maliban pa dyan, pangpawala din umano ng lamig. Gawa ng nasa gilid lamang sila ng bahay nun. Dito isiniwalat ni Nobal ang kanyang sekreto. May tangan umano siya at galing ito sa kanyang ama. Ang tawag sa kanyang tangan, bertud ng kidlat. Nakabaon ito sa kanyang dibdib. Ito ang nagbibigay sa kanya ng abilidad na hindi makikita sa isang hamak na tao lang.
Bago umano mamatay ang kanyang tatay, may bilin ito sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan ng isang tao noon na tumulong na rin sa kanyang ama habang nasa bingit ito ng kamatayan. Poprotektahan daw ito ni Nobal at ang taong tumulong ay walang iba kundi ang tatay ni Martin. Nagulat si Martin sa mga sandaling ito. Paano napunta sa usapin ng kanyang tatay na matagal nang yumao? Nagtanong ang binata kung ano ba ang kaugnayan ng tatay niya sa tatay ni Nobal. Nagpaliwanag naman si Nobal noon. Ayon dito, ang tatay ni Nobal na si Pablo, hindi talaga ito dapat ang nagmamay-ari ng bertud ng kidlat, kung hindi ang tatay ni Martin na si Renzo. Magkaibigan numano ang bawat tatay nila at napakahilig noon sa mga bagay na mahiwaga. Sabay na nag-aral ng karunungan at sabay din nagkaroon ng basbas mula sa inkunil noon na si Katoy, na matandang albularyo, na naninirahan sa baybayin ng Legazpi, pero dumaong sa Virac dahil lamang sa bertud ng kidlat noon. Nanatili ito ng 5 taon sa Virac, makuha lamang ang bertud. Minsan na daw kasing umulan ng kidlat noon, kahit maganda naman ang panahon. Nasa bukid umano ng Virac ito tumama. Isa umano yung pahiwatig na may bertud ang nasabing kilat. Kasagsagan yun ng pag-aaral ng tatay ni Martin at tatay ni Nobal. Sumama umano ang dalawa para mahanap ang nasabing bertud noon. Katunayan ay dumagsa noon ang mga tao na may karunungan mula sa iba't ibang isla. Naging matunog kasi ang nasabing bertud pero walang sino mang nakakuha. Nung araw umano na sumama ang mga tatay nila, himalang natagpuan ito ng tatay ni Martin. Nasa pangpanga, kumikinang na parang diamante. At dahil ang tatay umano ni Martin ang nakakita, ito lamang ang dapat magmamay-ari noon. Dahil pinaniniwalaan nila noon na kung sino ang makakakita ay yun ang napili. Ay nga, nagtanga na ang tatay Renzo ng bertud ng kidlat. Dumaan sa matinding pagsubok ang tatay ni Martin noon. Kung gaano kabangis si Nobal, mas mabangis umano ang tatay Renzo. Paano ba naman kasi? Nilipon nito ang mga aswang sa isla. Ito yung lahing nakaharap nila kanina na nananalasa nung panahon pa ng digmaan. Para umano din silang dalawa ni Martin na sobrang lapit sa isa't isa mga tatay nila. At sa tuwing may tinutugis na aswang, magkakasama ang dalawa nun. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tatay Pablo nito ay inatakit na ipit sa sangkatutak na aswang. Nagawa naman umano itong makapanglaban pero hindi naging sapat ang lahat. Ang masaklap noon ng bawat kalmot daw ng aswang ay may kasamang lason. Mabuti na lamang at naabutan ng tatay Renzo, pero nag-aagaw buhay na umano si tatay Pablo noon. Ang tatay Renzo umano ang gumamot pero hindi gumaling ang mga sugat. Inaasahan na niya noon na mamamatay talaga ang kanyang kaibigan pero nakaisip ng paraan ng tatay Renzo. Kung sakaling ipagkaloob niya ang bertud ng kidlat sa tatay Pablo, mabubuhay pa ito. Ayun nga ang ginawa ng tatay Renzo. Binaon niya sa katawan ni tatay Pablo ang bertud at doon ay himalang gumaling ang tatay Pablo. Tuwang-tuwa si tatay Renzo, pero ang hindi niya alam na ang pagsagip pala ng buhay ng iba gamit ang bertud, kapalit pala nito ang kanyang sariling buhay. Ilang araw lamang ang makalipas ay namatay ang tatay ni Martin. Sobrang lungkot noon ang tatay ni Nobal. Halos mabaliw umano ito sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Dapat umano ay siya na lamang ang namatay dahil kasalanan niya naman kung bakit siya dinumog ng mga aswang noon. Nakainom kasi ito at nagmayabang na siya ay isa sa mga tagatugis ng mga aswang sa lugar.
Mabilis namang nalaman ng mga aswang ang impormasyon. At ayun, dinumog siya. Ang nagligtas pa sa kanyang namatay, hindi daw dapat binigay sa kanyang bertud na yon. Martin, pare, ambilin ng tatay sa akin. Ano mang mangyari, puprotektahan ko daw kayo. Kahit kapalit pa yung buhay ko. Naintindihan ko yung tatay. Nung una, sinubo ko yung ugali mo. Totoo at mag-aararo talaga ako. Pero syempre may mas malalim pang dahilan. May marami naman diyang mahihiraman ng kalabaw, di ba? Pero bakit sa'yo ako nang hiram? Hindi ka ba nagtataka? Pero katulad ka ng tatay mo. Napakabuti. Pasensya ka na. Noon ko pa sana sasabihin sa yung lahat pero wala akong lakas ng loob eh. Baka magalit ka sa akin. Paglilinaw ni Nobal nun. Para bang pinagsakluban ng langit at lupa si Martin ng mga sandaling ito. Naiisip niyang totoo ang sinabi ng kaibigan. Dahil may nasabi sa kanya ang kanyang nanay Isyat. May pinagkakaabala naman ang tatay niyang si Renzo na nakakapanghilakbot. May abilidad umano itong hindi ka panipaniwala nung buhay pa. Hanggang sa namatay umano ito dahil binangungot. Pero ang hindi niya inaasahan na may koneksyon pala ang pagkamatay ng kanyang tatay sa tatay ni Nobal. Hindi nakapagsalita si Martin pero napagtanto niya na tama lang naman ang ginawa ng kanyang tatay. Hindi nga lang alam nito ang kapalit sa pagtulong na yon. Hindi niya alam na ang sariling buhay niya pala ang magiging kapalit nun. Dahil kung alam pa, siguro hindi niya rin ibibigay yung berto, di ba? Lalo't may pamilya na ang tatay ni Renzo nun. Umiyak nang wala sa oras si Martina. Napapailing at sobrang namaka. Hindi siya nagalit at sa halip ay natuwa siya sa pagkakaibigan ng mga tatay nila. Iniisip mo pre na baka sisihin ko kayo. Bakit ko naman gagawin yun? Wala namang mali sa ginawa ng tatay ko. Siguro ay naging pabaya lang yung tatay mo. Pero ano ba silang dalawa? Maski ako pre, kapag nasa bingit ka ng kamatayan, tutulungan kita eh. Maraming salamat ang naging makabuluhan ng pagkamatay ng aking ama. Ang pangit naman kasing isipin na dahil lang sa bangungot, di ba? Wika ni Martinon. Tumawa si Nobal at makikita ang ilid ang luha sa mga mata nito. Maya-maya pa ay kumuha ng patalim si Nobal. At sa maniwala man kayo o sa hindi, hiniwa nito ang sariling dibdib. Gulat na gulat si Martin. Sinita niya ang kaibigan pero hindi ito napigilan. Hanggang sa nagkaroon ng sugat at may kinalikot si Nobal nun. Napapapikit na lamang ng mga mata noon si Martin. Nakakarimarim umano tingnan at hindi man lamang makitaan na dumaing si Nobal. Hanggang sa may nadukot itong bagay na nabalot ng dugo. Pagpahid ng tela. Dito nasilayan ng binatang isang pahabang bagay na waribay puwet ng boting nabasag. Kulay puti ito at ang sabi ni Nobal, ito umano ang bertud ng kidlat. Inabot niya ito kay Martin at sinabing isa sa oli niya na daw ang gamit. Pero umiling si Martin nun. Ang sabi niya hindi niya ito tatanggapin. Baka umano mamatay pa si Nobal. Pero giit ni Nobal na hindi na siya mamamatay dahil ang bibigyan niya ng gamit, hindi naman nalalagay sa bingit ng kamatayan. Isa pa, orihinal umano na may-ari ang angkan ni Martin. Kaya dapat niya lang daw itong isaoli dahil mas karapat dapat sa kanya ang kung anong mutya na yon. Tumawa ng tumawa si Martin habang umiiling. Hinarang nito ang kamay at tinulak pabalik kay Nobal. Pre, sa lahat ng biro mo, ito lang yata yung nakakadiri. At ito na yung pinakapangit mong muka. Nababaliw ka na ba? Iisahan mo pa ako Ang drama mo. Sa'yo na lang yan Hindi ko pinangarap magkaroon ng bagay na magbibigay lang sa akin ng banta.
Sumusuko ka na ba? Loko ka talaga, Nubal, oh. Teka, sabi, sa'yo na yan eh. Teka, napakakulit naman. Ayaw mo talaga? Abay, salamat pre. Akin na to. Talaga ha? Oo naman. Sayong-sayo na yan. Malay mo, mabaliktad pa yung sitwasyon. Sa akin nadadag sa mga aswang. Yung utak mo pre, parang walang mapaglagyan ng kapilyuhan mo. Susuko ka tapos ako na yung susunod. Mabuti naman at alam mo pre. Akala ko makukuha kita sa dramahan eh. Tama. Ikaw na yung tutugisin at makakapamuhay na rin ako ng normal. Sagot ni Nubal. Habang dahan-dahang isinasaoli ang bertud sa kanyang dibdib nun. Dagdag pa nito, hindi daw siya pinapatahimik ng subok. Araw-araw na lamang at walang katapusan ito. Patungkol man sa aswang ang ilan pero karamihan ay patungkol sa problema ng ibang tao. Sobrang lakas kasi umano ng pakiramdam niya. Mula sa pandinig, pangamoy, paningin at panlasa. Hindi daw siya napapanatag kapag nakakaramdam na may problema ang isang tao nun. Lalo na at may nagbabanta dito kahit kapwa-tao din. Araw-araw siyang gumagala kung saan-saan. Mabilis lang naman niyang nararating ng lugar dahil taglay niya ang abilidad ng pagiging mabilis. Dulot ito ng berto ng kidlat. Tinatabunan na lamang niya ang kanyang mukha para hindi siya makilala. Nakasagip na rin siya ng isang turista noon na nag-hiking sa bundok at naliligaw. Hindi niya raw kasi maatim ang mga nangangailangan ng tulong. Naging mahabang pag-uusap nilang dalawa. At dito, mas nakilala ng lubos ni Martin, ang kanyang kaibigan. Hanggang sa sumapit ng bagyo, umalis daw si Nubal at maya-may babalik na ito na may kasamang residente. Wari ba sinalba ito ni Nubal sa kalagitnaan ng bagyo? May isang pamilya pang siyang nadala sa bahay noon pero sa kasamaang palad ay hindi niya nasalbang isang bata na nabagsakan umano ng puno ng niyog. Patay na ito nang maabutan ni Nubal kung kaya naman hindi nalang pinakialaman pa ng kaibigan ni Martin. Nagmistula pa silang sardinas sa bahay. Sobrang sikip na umano at ang dami na ng tao nun. Nang lumipas ang bagyo, rinig ni Martin ang pasasalamat ng mga residente. Paglabas ng bahay noon ni Martin, ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Dahil halos lahat ng punong nakikita niya, hindi na mamukhaan. Nakikita niyang ilang bahay sa baba ng gibana at natabunan din ng mga puno nun. Marahil ang ilan sa mga sinalba ni Nubal noon, doon nakatira. At naiisip ni Martin na maaaring mapapahamak ang mga ito kung hindi pa nasagip ni Nubal. 2 araw ang nakalipas. Umuwi na sila Martin. Sa kabutihang palad ay nakatirik pa umano ang kanilang bahay. Pero wala na itong bubungan. Napakaputik din at halata na umabot ang tubig hanggang bewang. Dahil makikita naman umano ang bakas sa dingding ng bahay nila. Sa mga sumunod na araw, hindi nagpakita si Nubal. Hindi naman nagtaka noon si Martin. Naiisip niya kasing abala lamang si Nubal noon. Tumutulong ito sa mga nasalanta ng bagyo at nawala ng bahay. Pero buwan na lang ang lumipas. Wala pa rin Nubal ang nagpapakita sa kanya. Kung kaya itong si Martin, nakaramdam na ng pag-aalala. Pinuntahan niya si Nubal, pero hindi na silayan ng binata ang kaibigan sa bahay nito. Bukas naman ang pintuan pero walang katao-tao nun. Nagantay muna siya ng ilang sandali pero inabot na lamang siya noon ng katanghalian pero hindi pa rin nagpapakita ang kaibigan. Hanggang sa may napadaang residente, dala-dala nito ang kalabaw at kaagad nagtanong si Martin kung nasilayan ba ng tao si Nubal. Huminto naman yun at sinabing baka umano nasa itaas. Hindi itaas ng bahay, kung hindi sa tuktok ng bundok. Doon daw kasi namamalagi si Nubal kapag wala sa bahay nun.
May barong-barong umano doon at ang kaharap nito ay lupain nila Nubal na may mga tanim na mais. Naiisip noon ni Martin na baka naroon nga si Nubal. Nasalanta ng bagyo ang mga tanim kaya maaaring nagpunla uli ang kaibigan. Pero hindi ito pinunta ni Martin. Sa halip ay inantay pa rin niya ito buong maghapon. Hanggang sa umabot na lamang ng takip-silim ay hindi pa rin dumarating ang kaibigan. Dito na napili ng binata. Napuntahan na lamang ito. Tinungo ni Martin ang lugar. Wala namang ibang tuktok ang bundok na yon. Kaya alam niya sa sarili na iisa lang ang dapat napuntahan. At nakakatiyak siya na doon nakatirik ang barong-barong ng kaibigan niya na ito. Nang marating niya ang lugar, halos panawan pa ng paningin si Martin dahil sa sobrang pagod. Napakatarik kasi ng bundok na yon. Pahirapan pa ang daan at sobrang sukal. May malawak at bakanting lupain sa ibabaw at may nasisilayan si Martin na maliit na kamalig doon. Sa mga sandaling ito, gabi na. Nakakatiyak si Martin na ito na ang nasabing barong-barong kung kaya naman pinuntahan niyo ni Martin. May nakikita siyang tanglaw na para bang mula ito sa gasera. Nang nasa tapat na siya ng kamalig, nanlaki ang mga mata niya. Paano ba naman kasi? May nakita siyang tao sa loob na nakatali ng lugbid. Nakahiga sa papag na wari ba'y wala ng buhay nun. Nakaramdam ng takot ang binata. Pinili niyang umuwi na lamang pero nang tumalikod siya, nakarinig siya ng mga yapak sa lupa. Paparating ang mga yapak na yon. Kagad namang sinipat ni Martin ito pero nakatikom ang kanyang kamao. Sakaling iba ang masilayan niya. Sasapakin niya kaagad umano yon. Pero, Sos, ikaw lang pala yan pre. Anong ginagawa mo dito? Kamuntikan pa kitang mapagkamalang aswang ah. Saglit nagkaroon ng katahimikan pagkatapos sabihin ni Nubal yon. Hindi pa kasi nawawala ang tensyon ni Martin pero sa kabila ng lahat, gumaan ang kanyang loob ilang sandali lang. Hindi niya tinanong si Nubal kung bakit hindi ito nagpakita sa kanya. Sa halip ay diretso niyang sinabihan kung bakit may labi ng tao sa may kamalig. Ngumisi naman si Nubal. Ang sabi nito'y buhay pa umano ang tao na nasa loob nun. Nahimatay lamang gawa ng binilad niya umano sa araw. Aswang umano ito, nabihag niya. Paano ba naman kasi? Matapos umano ng bagyo ay hindi siya tinitigilan nun. Aminado naman siyang magkakaganon pero parang hindi na maganda ang nangyayari. Animoy hinahamon si Nubal sa pamamagitan ng paggambala ng mga ito sa mga residente sa lugar. May namatay pa nga umanong matanda na napagkamalan lang na dahil umano sa bagyo. Pero nang suriin ito ni Nubal, may bakas ito ng aswang. Dagdag pa ni Nubal, binihag niya ang aswang para magpakita sa kanya ang pinaka-namumuno sa kanila. Marahil ay ito na umano ang magiging katapusan ng pananalasa ng mga aswang sa oras na mapatay ang pinakaugat ng lahat ng yon. Ayoko mangyari ang lahat doon sa bahay. Alam mo namang maraming tao doon at baka gamitin ng mga aswang para mapasuko nila ako eh. Pasensya na, hindi kita sinabihan. Ayaw talaga kitang madamay, Martin. Umuwi ka na lang pre. Pagkatapos nito, magpapakita ulit ako sa'yo. Paglilinaw ni Nubal. Ayon kay Martin, natatakot man siya noon pero gusto niyang samahan ng kaibigan. Naiintindihan niya ito. Nais niyang damayan kung kaya sinabi niyang mananatili siya sa lugar. Hindi kaagad nagsalita si Nubal. Makikitang kumunot ang mukha at halatang nag-aalala. Hanggang sa maya-maya pa'y pumayag ito. Pero ang sabi, sa oras daw na may aswang ay wag na wag lalabas ng bahay si Martin.
dahil hindi lamang daw 4 ang makakaharap niya. Kung hindi maaaring isang buong angkan ang dadagsa sa bundok na yon. Pero wala nang pake si Martin noong mga panahon na yon. Kahit pa naman nakakaramdam siya ng takot pero nagtataka siya sa sarili kung bakit gusto niyang samahan ng kaibigan. Umakyat ng kamalig si Martin. Nakita niya na ang dami palang pasa sa katawan ng aswang. Talagang parang suman ito sa pagkatali. Iba ang tali sa kamay, iba mga tali sa mga paa at may nakapalibot pang tali sa katawan. Literal na hindi ito makakawala. Nalaman niyang nakainom si Nubal sa puntong yon. Paglapit kasi sa kanya, naamoy niya ang baho ng tuba na waribay parang duminon. May alak palang nakapuslit sa isang haligi nun. 1 galon at kalahati ito. Inaya siya ni Nubal na makipag-inuman. Pumayag naman ito kahit papano'y dagdag tapang din kapag lumaganap ng alak sa utak niya. Paulit-ulit niya umanong sinisipat yung nakagapos nun. Umuungol ito at para bang kumakawala. Ilang minuto lang, umangil na ang nakagapos na siya namang ikinagulat ni Martin. Ang sabi ni Nubal, nagtatawag umano ito ng kauri. Dagdag pa ng kaibigan ay kung gusto ba umanong makita ni Martin ang mukha ng aswang sa liwanag. Yung detalyado kumbaga. Kung gusto umano ay pumasok lamang sa loob at tingnan ng maigi ang nakagapos na yon. Dahil naman sa kuryosidad, ginawa ngayon ni Martin. Hindi pa kasi niya talaga nasisilayan ang kabuuan ng aswang. Yung tagpong napalaban sila ay saglit lamang yon at hindi naging detalyado sa kanya. Pagkapasok niya sa loob, tao lang naman ang nakikita niya pero umaangil daw ito at tumutulo ang laway. Nakatitig sa kanya na waribay, gusto siya nitong kagatin. Antayin mo, kapag umalinsangan na, yan na yung pahiwatig ng pagbabago. Mungkahi ng kaibigan nun. Inantay naman ni Martin na tilang saglit lang ay lalong lumakas ang pag-angil. At kasabay nito ay ang paglabasan ng malalaking ugat sa leeg ng nilalang. Kitang-kita ni Martin ang unti-unting pagbabago ng mukha. Rinig pa niya ang paglagotok ng mga buto. At yung kamay ay gigil na gigil habang pumuputok ang dugo sa mga daliri nun. Unti-unti doong humahaba ang mga kuko niya. Yung mga ngipin ay para umano itong maliliit na patalim. Makinang at unti-unti ding humahaba nun. Napabitaw ng mabigat na salita si Martin. Ang sabi niya hindi naman daw itong itsura ng aswang nang nakikita niya ng una. Sabat naman ni Nubal, hindi pa daw yun nagiging ganap na aswang talaga. Kumbaga, pahapyaw lamang yung buong pagbabago. Ang nakikita umano ni Martin ay hindi ito ang orihinal talaga. Gabunan umano ang aswang na namamahay sa birak. At ang buong pagbabago nito, may hahalin tulad sa taong may ulo ng aso. Lalo na daw kapag kabilugan ng buwan. Dito makikita ang itsura ng gabunan. Hindi kinaya ni Martin ang kanyang nakikita. Bagamat nakagapos ito, pero para bang makakawala. Dahil kitang-kita niya mismo ang pag-inat ng makapal na lubid na waribay mapipigtas sa mga ito. Anumang oras nun. Yung nakabangga natin malapit sa bahay, hindi yun nakapagpalit ng buong gabunan. Nasa loob kasi sila ng teritoryo ko at nahahadlakan ng kanilang pagiging ganap. May nilagay akong puder sa paligid nun kaya kung mapapansin mo, madali ko lang silang nasupil. Pero sa ganitong lugar, hindi ko tiyak na masusupil ko silang lahat. Malaya sila dito eh. Walang puder dito. Hindi gumagana yung bakod na nilagay ko. Sumpa kasi ang tuktok ng bundok sa mga orasyon.
Wala namang naging opinyon si Martin dahil wala naman siyang alam sa mga orasyong yan. Kung hindi nagkakamali si Martin noon, 1:00 yun ng madaling araw. Nakatulog na si Noval. Nasa gilid lamang ito at nakasandal sa dingding ng kamalig. Sinipat ni Martin ang aswang at dito niya nakita ang nakakakilabot na itsura. Hindi niya namalayan na naging halimaw na ito noon. Kagaya ng sinabi ni Noval, tao na may ulo ng napakalaking aso. Hindi niya nakasisinili pa ang aswang mula nang magbabad na sa pag-iinom. Sinara naman ni Martin ang kamalig noon. Gusto niyang gisingin ng kaibigan pero nag-aalangan siya dahil alam niyang pagod na pagod si Noval. Kahit kabado'y tiniis niya yon. Nagpatuloy ng pagtungga sa naturang bahal. Hanggang sa may nakita siya mga taong paparating. Akala noon ni Martin ay dadaan lamang ang mga ito. May babae pa at isang bata na wari ang edad nito ay nasa 12 lang. Hanggang sa bigla na lamang huminto ang mga ito sa tapat ng kamalig nun. Sinipat pa ni Martin ang pintuan at baka may siwang ito. Nag-aalala si Martin at baka makita ng mga ito kung anong nasa loob. Paglingon niya kay Noval, nagulat si Martin dahil wala na sa tabi niya ang kaibigan. Tumayo si Martin at sinipat ang buong paligid pero wala talaga nun. Ang bilang naman ng mga tao ay 7. Isa dito ay ubod ng tanda na nakapagtatakang isipin kung papanong nakaakyat ng bundok yon. Binati pa ni Martin ang mga ito, pero wala ni isang sumagot. Sa halip ay nakatuon ang atensyon doon sa pinto ng kamalig. Wala na. Iba na ang nararamdaman ni Martin sa puntong yon. Tiyak siyang mga aswang ang mga yon. Pero dahil sa tama ng alak ay nagkaroon ng tapang si Martin. Kahit wala pa siyang bitbit na itak ay nanatili siyang nakatitig sa mga ito. Hanggang sa umalinsangan na lamang bigla. At dito ay kitang-kita ni Martin ang pagbabagong anyo ng mga tao. Lahat ng mga ito ay kaparehang-kapareha ng nakagapos sa loob ng kamalig na yon. Umatras si Martin pero nakatikom ang mga kamay na wari ba'y gusto nitong makipagsuntukan. Nakaposisyon at halatang nakahanda sa may laban. Pero bigla na lamang may humatak sa kanya kung kaya kamuntikang matumba ito. Paglingon niya, si Noval yon. Ang sabi pa nito, huwag angasan ng mga aswang. Kahit isa lamang sa mga ito, walang panglaban si Martin. Nagtanong naman ang binata kung saan ba galing si Noval, bakit bigla na lamang itong nawawala. Ang sabi naman ni Noval, pumuslit siya sa paligid para ihanda ang kanyang patibong. Hindi daw nalalagyan ng poder ang paligid pero nalalagyan niya ito ng patibong na maaaring makapatay sa mga nilalang na yon. Ritual lamang daw at kayang pabagsakin ng aswang sa oras na mapadako ron. Dito ka lang sa likod ko. Ako nang bahala sa kanila. O ito, itak, gamitin mo. Baka sakaling may humamak sa'yo dyan. Mungkahi ni Noval nun. Hindi naman nagsalita pa si Martin. Pagkaabot sa kanya ng itak, kagad ding nagtungo sa harap ng kamalig si Noval. Nakikita ito ni Martin na kalmado lang pero nakatikom ang mga kamao. Nag-aalala siya dahil walang sandata ang kaibigan niya na yon. Nang makarating sa harapan, walang sabi-sabing sinunggaban ni Noval ang mga aswang na para umanong nanonood noon si Martin ng taong pinagtutulungan ng sangkatutak na aso. Paano ba naman kasi? Yung mga aswang ay parang hayop kung gumalaw. Kung tumakbo ay pagapang pero napakaliksi na mga yon. Nakikita niyang nakakalaban naman umano si Noval pero hindi may iwasang may makakapatama sa kanya. Lalo't sabay-sabay umanong kumilos ang mga nilalang at nanggagaling sa iba't ibang direksyon.
Ilang saglit lang ay hindi na nakatiis si Martin. Mabilis niyang pinuntahan si Nobal at pinagtataga ng itak ang mga nilalang. Pero hindi niya napapatamaan ng mga ito. Sobrang liliksi umano. Kahit anong gawin ni Martin, para lamang siyang pinaglalaruan nun. Sinita pa siya ni Nobal. Ang sabi ay kung ano daw ang nakain at bakit pa umano ito nakikialam. Pagkapahamak lamang umano ang ginagawa ni Martin nun. Nanlaki ang mga mata ni Martin dahil nakita niya ang mga mata ni Nobal na para bang umiilaw ang mga yon. Kitang-kita niya na waribay may kumikislap pa. Wala naman siyang pagkakataong magtanong, gawa ng nasa harap niya ang dalawang aswang. Ang isa dito, natitiyak ni Martin na ito yung bata, habang yung isa naman, yung babae. Pero para lang walang pinag-iba sa laki. Kitang-kita niyang nanggigigil ng mga ito habang unti-unting lumalapit sa kanya nun. Sinunggaban siya ng isa, at mabuti na lamang natapik kaagad yon ng kamay ni Martin. Pero bigla na lamang yung bumalik at dito ay nakalmot ang binata sa may bandang likuran. Malakas ang pagkatama dahilan para matumba si Martin nun. Ramdam niya ang pamamanhid ng katawan at sakit sa likuran. Sinubukang bumangon ni Martin pero dinaganan siya ng babaeng aswang. Hawak ang batok niya habang nakataob ang binata. Panay sigaw na noon ni Nobal. Akma na sana o manunoong kakagatin si Martin pero bigla na lamang yung naudlot. Kumalas sa kanyang aswang. Tumakbo ito mabilis sa damuhan hanggang sa naglaho. Nagtataka naman noon si Martin. Pagtayo niya at sipat kay Nobal, nakita niya itong may hawak na ulo ng nilalang. At ang labi tinatapakan ng mga paa ni Nobal noon. Wala na yung kakaibang liwanag sa mga mata nito. Pero galit na galit ang muka at panay bitaw ng mabibigat na salita. Pinapagalitan nito si Martin. Paano na lamang umano kung hindi niya nagawang mapatay kaagad ang namumuno. Tiyak na ang sitwasyong yon, mauulit lang, kagaya ng nangyari sa kanilang mga tatay. Hindi na nakapagsalita pa si Martin. Naglakad ang binata patungo sa kamalig pero pagsipat niya sa loob, wala na doon ang nakagapos na aswang. Kaagad niya itong sinabi kay Nobal. Hayaan mo na yon, Martin. Ngayong wala na silang pinuno, abay tiyak na magkakawatak-watak na yan. Hindi ko sila lulubayan hanggat hindi sila nauubos sa islang ito. Yawa. Ikaw naman pre, wag ganun pre. Nagiging pabigat ka sa akin eh. Mas iniisip ko pa yung kalagayan mo kaysa sa sarili ko. Teka, patingin nga ng sugat mo. Wika ni Nobal. Ipinakita naman ni Martin ang tinamong sugat na hanggang balikat nun. Tumango si Nobal at sinabing gagaling umano ito dahil ang nakakalmot sa kanya ay walang laso ng kuko. Maliban na lamang sa nakaharap mismo ni Nobal. Nilagyan noon ng makabuhay ni Nobal para makasigurado. Mabisa umano sa mga sugat itong makabuhay. Mawawala din umano ang sakit na nararamdaman ni Martin sa katawan. Totoo naman ito dahil pagkatapak pa lamang ng katas ay dama na ng binata ang kakaibang lamig na waribay gumagapang ito sa buo niyang katawan. Ilang saglit lamang din ay nawala na ang pananakit ng katawan niya. Muling nagbalik ang lakas at nagtulungan silang dalawa para ilibing ang labi ng nilalang na yon. Pero habang nangyayari yon, pinaalalahanan si Martin ni Nobal. Sakaling maglakas loob o hindi naman kaya, ay makahanap na mapagkukunan ng tapang ang mga aswang na yon. Damay na si Martin. Kumbaga, pati siya ay may atraso na din sa mga aswang. Kung damay na ako, edi gawin na lamang natin yung ginawa ng mga tatay natin nun. Sama-sama tayong dalawa sa kung ano man yung balak mong gawin sa mga aswang. Wala na rin naman ako mapagpipilian eh. Kasalanan mo naman kasi.
Antikas ng ulo mo, pre. Pero pinabilib mo ako Kahit nakainom ka pa o hindi. Matapang Totoo ba yung tapang mo, pre? Baka naman napibilitan ka lang. Mukhang iiyak ka na kasi kanina Lintek. Napipilitan ba yung tawag mo sa kamunti ka na mamatay? Tsaka natural lang namang matakot pero hindi kita pababayaan Loko ka talaga. Nagawa mo pang mangbara. Mula ng araw na yon ay nag-meet siya yon sa buong pagbabago ni Martin. Bagamat naroon pa rin ang pamumuhay nila pero hindi nakapareha ng dati na kampante si Martin. Si Noval naman, nilagyan ng sangkatutak na orasyon ng bahay nila Martinon. Si Nanay Isyat ay nagtataka pa sa dalawa. Madalas niya na itong nakikitang nagtatawanan pero tahimik na ng mga ito. Wari ba'y nagbalik na sa pananampalataya ang nagbagong buhay? Hindi naman ipinaalam ni Martin ang dahilan kung bakit pero hindi siya pumapayag noon na kapag umaalis ang kanyang nanay ay walang kasama. Nagkaroon din ng tangan si Martin pero tipikal na medalyon lamang yon. Hindi katulad ng kay Noval na sadyang may bisa talaga kahit wala pang dasal. Bali, parang palamuti na lamang ang mga orasyon ni Noval noon. Ang pinagkakatiwalaan talaga nito ay ang bertud ng kidlat. Kung may lakad silang dalawa, sinisiguro ni Martin na ang nanay niya nasa ligtas. Takang-taka si Nanay Isyat noon. Dinadala kasi siya sa kapatid niyang nasa bayan. Pansamantalang doon mananatili si Nanay Isyat. Pumapayag naman dahil binibigyan ng pera ni Martin. Ilan na ang napatay nilang aswang. Ang iba nakatakas pero hindi na daw ito bumabalik ng sariling bahay. Ayon pa kay Martin, nakarating na nga sila noon ng Samar. Maging sa Legazpi, basta kung saan tutungo si Noval ay naroroon si Martin. Hanggang sa namatay si Noval. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang itong nagkasakit ng malubanon. Hindi naman dahil sa aswang, kundi dahil sa sakit sa atay. Pero habang nagkakasakit noon si Noval ay ibinigay niya kay Martin ang bertud. Ang sabi ni Noval ay hindi daw kayang pagalingin ng bertud ang sakit na normal, lalo na kung ang naging dahilan nito ay ang pag-abuso sa katawan. Marahil ay matindi ang pinsala ng pagiging madalas uminom ni Noval ng mga alak noon. Para na lamang kasi umano itong tubig sa kanya. Araw-araw ay nakakainom. Dagdag pa niya. Kaya pala nagliwanag ang mga mata ni Noval noon. Dahil epekto pala ito ng matinding presensya na ibinibigay ng bertud na ito. Maging siya, naranasan na rin niya ito pero minsan lamang umano. Malungkot man si Martin sa pagkawala ng kaibigan. Pero hindi yun ang naging dahilan para sumuko siya sa buhay. Malaking kawalan niya si Noval pero hindi niya tinitigil ang hadikaing pagtulong sa kapwa noon. Tama nga si Noval noon dahil araw-araw may sumusubok kay Martin. Katunayan, dahil lang sa aswang ay namatay ang Nanay Isyat. Kung kaya't itong si Martin kahit alam niyang kaya niya namang labanan ng mga aswang, siya na lamang ang nagpakalayo-layo. Nasa Mindanao si Martin pero akala niya ay matatahimik ng lahat pagkatapos lumayo nun. Pero nakabuntot pa rin sa kanya ang subok. Hindi ito nawawalay para din umanong hindi siya lumipat. Kung tutuusin ay mas lumala pa umano ang sitwasyon. Dahil ang gitnang Mindanao umano ay pinamamahayan ng napakaraming aswang. Kahit hindi man niya pakialaman ng mga ito, dumarating talaga ang punto na madadawit si Martin dahil na rin sa pagtulong ng problema ng ibang tao. Lalo't ang problema ng mga ito, mga aswang. Napasaba pa nga daw noon si Martin sa mga tulisan na minsan nang nanalasa sa tagong lugar ng Mindanao. Hinala niya, rebelde. Pero wala nang pakidoon si Martin. Basta makatulong lamang siya ay ayos lamang sa kanya. Doon din siya sa Mindanao nakapangasawa. Muslim ang naging kabiyak kaya
nahihirapan noon si Martin na ipaintindi sa asawa ang kanyang pinagkakaabalahan maliban sa kanilang pamumuhay. Gawa ng may ibang paniniwala ang mga Muslima. Nagkaroon ng malaking pamilya si Martin. Nalaman ng kanyang anak ang kwento ng kanyang buhay. Katunayan, ang tagabahagi ng kwento, inalok niya ng tatay Martin niya na siya nang susunod. Pero matapos marinig ang kwento ay tinanggihan niya si Martin noon. Maging ang ibang mga kapatid ay tumanggi din. Sino ba namang magnanais ng mahiwagang gamit kung ang kapalit naman ito walang katapusang subok?